Gaano karaming Israelita ang dinala ng Diyos sa mga tao ng Juda upang sila ay kanilang patayin? Ang sagot ay kalahating milyon. O mga ka-LE, ganyan karaming Israelita ang pinaslang ng mga taga-Juda at tinulungan sila ng Diyos na gawin ang bagay na ito. Ito ay mababasa natin sa 2 Chronicles 13, 15, 18. So far, wala pa akong nakikitang tanda ng pagmamahal. Bilisan na lang natin ito mga ka-LE para marami pa tayong mapag-usapan. Sa ating pang-anim na tanong, gaano karaming tao ng Juda ang pinatay at inalipin dahil hindi nila nabigay ang kagustuhan ng Diyos? Ang sagot ay 120,000 na kalalakihan ang pinatay at 200,000 na babae at bata ang binenta upang maging alipin. Ang mass murder at human trafficking story na ito ay ating mababasa sa 2 Chronicles 28, 6-9. Sa ating pang-pitong tanong, gaano karaming Ethiopians ang pinatay ng Diyos para sa kanyang piniling lahi? Ang sagot ay 1 million. Ang madugong pangyayaring ito ay mababasa natin sa 2 Chronicles 14, 8-12. Ngayon mga ka-LE, ito ay isang kwento na nagpapakita kung gaano katindi ang galit ni Yahweh sa ibang lahi ng mga tao. Sa ating pang-pitong tanong, gaano karaming hari ang sinakta ng mga Israelita sa ngalan ng kanilang Diyos? Ang sagot ay 70. Ang mga taong ito ay kanilang pinutulan ng hinlalaki sa kamay at paa. Ito ay pinagmamalaking ginawa ng hari ng Bizik. At ito ay mababasa natin sa Judges 1, 5-7. Sa ating pang-siyam na tanong, gaano karaming sundalo ang sinunog at pinaslang ng Diyos dahil kinumpronta nila si Elijah? Ang sagot ay 150. Ito ay ating mababasa sa 2 Chronicles 1, 10-14. At ang ating pinakahuling tanong, matapos gawin ng Diyos ang sunod-sunod na pagpatay ng tao, gaano karaming tao kaya ang kanyang pinatay kapag ang mga ito ay ating pinagsama-sama? Ang sagot ay hindi mabilang dahil sobrang dami na niyang pinatay. Sinasabi pa nga na sa sobrang dami ng pinatay ng Diyos, wala na silang mapaglilibingan dahil ang kanilang bangkay ay kayang balutin ang buong mundo. Ngayon mga ka-LE, kung hindi kayo naniniwala na may nakasulat na ganitong klaseng bagay sa Bible, basahin niyo yung Jeremiah 25:33. Ayon dito, sa araw na iyon, ang buong daigdig ay mapupuno ng bangkay ng mga pinatay ni Yahweh. Hindi na sila tatangisan, titipunin o ililibing. Magiging dumi na lamang sila sa ibabaw ng lupa. Bukod sa ang mga kwentong ito ay maituturing na display of power, anong moral lesson kaya ang pwede nating matutunan sa mga kwentong ito? Ang mga kwentong yan ay itinuturing natin na banal at hindi dapat questionin. Minsan nga ay itinuturo pa natin ang mga ito sa ating mga kabataan at pinagkukuhaan ito ng inspirasyon dahil ang ito ay isinulat ng mga kalalakihang nabuhay sa disyerto ilang libong taon nang nakararaan at kiniklaim nila na ang mga pagpatay at masasamang gawaing ito ay ipinag-uutos ng kanilang mapagmahal na Diyos. Bakit hirap tayong aminin sa ating mga sarili na mali ang mga bagay na kanilang ginawa at ang mga bagay na ginawa ng Diyos? Ito ay kahit pa alam naman natin na hindi ganito ang dapat na ginagawa ng isang mapagmahal at matalinong Diyos. Ngayon mga ka-LE, posible kaya na ang ganitong klaseng pag-iisip ay ang resulta ng mga propaganda at brainwashing na ating nakuha sa loob ng mahabang panahon? Ang isa sa mga propagandang ito ay ang idea na ipinapakalat ng mga relihiyon na tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam ng kaibahan ng tama at mali at tayong mga